Abigail at saka Orlando. Gaano katagal na nga ito? 7 months. Pero ito ba ang unang pagkakataon niya na magtrabaho sa labas? By 2 beses na po. Galing sa Oman last year. Okay. Nakatapos naman siya. Wala naman Wala naging naging problema problema doon. doon sa Oman eh. Oo. At ito ngayon, diagnosed siya ng hypertension stage 2. Ngayon ko rin lang nalaman na yung mga hypertension pala merong staging din yan. At hindi ito maganda kung sustained kasi nakakasama ito dun sa puso, sa pangkalahatan. Nung umalis siya, hindi naman siya, wala siyang alta presyon. Wala naman po. Talagang Wala. condition So, naman siya umalis na Mukhang Pinas. ito ay dala ng kanyang hindi maganda na sitwasyon doon, no? Grace, nandito ngayon ang anak mo at saka ang asawa mo. Wag ka na nervyos yan, Grace. Nandito na ang mga mahal mo sa buhay at naisumbong na natin ito at nai-refer na rin natin ito kay Attorney Sherilyn Malonzo. Alam na rin ito ng welfare officer ng agency ninyo. Grace, meron ka bang gustong sabihin sa kabiyak mo? Gusto ko na bumuwi. Okay. Kasi nahihirapan na po talaga ako. Okay. Grace, huwag kang mag-alala kasi naibigay na namin yung pangalan mo at yung sitwasyon mo sa ating OWA. Tapos, nagsasabi po ko sa agency, sinasabi lang po sa akin okay lang daw. Tapos kinausap nila yung amo ko, lalo po akong na-trauma kasi pinagsisigawan po ako at saka wala na po sinasabi sa akin. Tapos kahit dinadala po nila ako sa ospital, pinagmumumura po nila ako at sinusumbat nila sa akin yung mga kinakain ko na laging tira-tira at saka panis. Tapos pagalit siya, walang pagkain. Grace, lakasan mo lang ang loob mo Attorney Sherilyn Malonzo, magandang hapon po. Ma'am, para lang po maliwanagan si Grace sa sistema po natin at kung ano na po yung ating ginagawa para mapauwi na po natin siya, ma'am. Actually, Attorney Aina, nakausap na siya ng namin, administrative staff, CAS Jasa Cipriano, ng Overread. Yun yung po yung report sa amin kanina na nakausap niya na daw po si Grace. And then, kasi meron kaming nakuha kasi na parang statement ni Grace dated April 27, 2026 na parang sinasabi ni Grace na wala naman nasa maayos siya kalagayan. At nung kinonfirm ng ating welfare officer doon, sinabi nga ni Grace na napilitan lang daw po siya na sa statement niya. Kaya ang instruction po ng ating OWA Riyadh, binigyan na po ng instruction yung foreign recruitment agency niya dyan para i-full out po si Grace sa kanyang employer. So we're just waiting for that po. But of course, Attorney Aina, alam naman natin Yung proseso. na ito ay is a matter of negotiation muna. Yes. So na para i-surrender siya voluntarily sa kanyang Saudi Recruitment Agency and then dadalhin po siya sa MWO o sa OWA Riyadh po. Okay, paliwanag ko lang nasa ibang bansa tayo at kailangan sundin rin natin ang mga patakaran nila. Doon sa una na pinagtrabahuan, nasa Oman si Grace, wala naging problema. Kaya magaan tayo na nagtrabaho at nakauwi. Pero dito kasi, ang sistema kasi Grace, yung foreign recruitment agency ang kukontak muna sa amo mo. At yan na nga yung sinabi mo, di ba, na naging mas matapang pa. Di ba? Pero wag kang mag-alala kasi pag hindi sumunod, okay, yung amo mo, yung foreign recruitment agency naman ngayon ay dudulog na sa kapulisan. Tama ba ako, Attorney Sherilyn? Yes po, tama Okay. po. Tapos, yun ang magpo-pull out sa'yo. Hindi pwede na ang ating mga tauhan sa embahada ang gagawa nun. Bawal yon. So, dadaan tayo, may protocol. Foreign recruitment agency, tatawag sa amo mo, nagawa na. Ayaw pa rin ng amo at maraming sinasabi, hihingi ngayon ng tulong ang foreign recruitment agency sa kapulisan ninyo dyan. At ang kapulisan na ninyo ang pupunta para ma-pull out ka. So, ang suggestion ko lang is maghanda ka lang, Grace, para dala mo na ang gamit mo at saka sasabihin mo, pagka pull out ka na, kukunin mo dapat yung passport mo. Nasa iyo ba ang passport mo, Grace? Okay. So, ready si Grace. Okay? Pagkatapos niyan, tama ba ako, Attorney Sherilyn? Exit visa naman ang aasikasuhin natin. Yes po. But ang may papangako lang po namin, lalo na po yung ating OWA Riyadh, very active po yung ating OWA Riyadh. So rest assured, Grace, na
kakausapin ko mismo rin no, si Well of Jack Arroyo. No? Yes. Dala naman natin si Well of Jack na napakabilis umaksyon. To ensure no, na ipe-pressure natin yung Saudi Recruitment Agency mo doon Oo. no, para ma-pull out ka at ma-address na kagad yung concern mo at makauwi ka na. At dalawang bagay yan. Dahil mataas ang blood pressure mo, Grace, hindi ka rin pwedeng lumipad na hindi ka mabibigyan ng fit to travel. I-check up po siya, ha? I-check up siya. Yes, Kasi po. bawal ang may alta presyon na isakay sa eroplano at iuwi. At kasama na rin doon, syempre, ay nakaschedule yung pagpapauwi natin dahil because of the Middle East conflict, hindi pa rin po regular at normal yung tinatawag nating mga operations ng mga eroplano natin doon. Ha? Pero ang mahalaga, nasabi na ninyo dito sa kay Senator Raffy Tulfo, nasabi na namin kay Attorney Sherilyn Malonzo, at actually, yung Foreign Recruitment Agency ay may nagawa ng unang hakbang. Okay? May gusto ba kayong itanong at this point? Yun nga yung kinakatakutan niya, attorney, yung pagdating ng amo niya, ba mabaliktad ulit na gano'n ang... Hindi. Kasi alam na ng Foreign Recruitment Agency, alam na at may proseso na. Kumbaga, gumugulong na. Yun po yung kinakatakutan talaga namin. Tibayan mo lang ang loob mo, ha? At makakauwi ka sa lalong madaling panahon. Pero yun uulitin ko, kailangan fit to travel. Ha? So, kailangan kalmado ka para hindi mataas ang blood pressure mo. Imo-monitor pa yan, ha? Imo-monitor yan na Grace, hindi yung ngayon, tapos okay na. Hindi. Ilang araw rin yan. Ha? Ilang beses ko naman inuulit-ulit sa kanya na lakasan niya na yung loob niya at uminom na ng sapat na gamot na para sa kanya. Oo. Dahil kaming mga anak na talagang... So, relax lang, ha? Anuhin natin, ipanatag natin ang loob natin. Ha? Maraming salamat po, attorney. So maraming salamat rin kay Attorney Sherilyn Malonzo, ang walang kakupas-kupas at walang pahinga na direktor ng ating OWA 24/7 Operations Center. Ma'am, thank you po. Welcome po, Attorney Aina. Welcome po. Ano po ba ang mensahe ninyo, Miss Grace, dito sa mga kaanak mong nandito? Wag nang umiyak, wag nang umiyak. Nalampasan at malalampasan natin ito, Grace. Magpakatatag ka lang po and pray lang po palagi. Salamat po. And Ma'am Grace, maraming salamat din po. At wag po kayong mag-alala, nakamonitor po kami sa lagay po ninyo. And kailangan po muna ma'am, fit to travel po tayo kapag tayo po ay pauwi na po dito. And sasalubungin po namin kayo kasama po ang inyong pamilya sa airport, ma'am. See you po. And Miss Abigail and Sir Orland, monitor po namin si ma'am, no? At from time to time kami din po yung magbibigay ng update. Sir Orland, ilang minuto na lang po, hintayin po natin na si Ma'am Grace, no, na lumabas po dito sa NAIA. Ano pong feeling po ninyo na finally po, napauwi na po ni Idol Raffy po ang misis po ninyo? Nakaka-proud din at nakaka-tense din kasi kahit sa hirap ng buhay, nakabalik din siya sa amin. Na ligtas at na-actionan agad ni Idol. Idol, maraming salamat po talaga sa tulong na binigay mo sa amin at nabigyan ulit ng chance yung buhay ng misis ko. Kamusta po kayo, Ma'am Grace? Medyo nininervous na naman. Masaya po kayo na nakauwi po kayo dahil kay Idol Raffy? Opo. Nagpapasalamat po ako kasi kung hindi po nila ako tinulungan, hindi po ako makakalis dun sa amo ko. Kahit po nagre-reklamo ako, hindi po nila ako tinutulungan. Puro sinasabi po nila sa akin is ako daw po gumawa ng paraan. Kaya po, yun lang po yung naisipan ko. Magsabi po ako sa pamilya ko. Tapos nung nirescue po nila ako, hindi rin po nila ako pinagsiselfone. Kaya hindi na po ako nakapag-update pero hindi rin po nila ako pina-check up. Pero ngayon, ma'am, anong pakiramdam po na andito na po kayo sa Pilipinas? Masaya po. Kaya nagpapasalamat po ako na nandyan po kayo. Thank you po, Sir Idol Raffy, kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakauwi sa Pilipinas. Sobrang thank you po. Andito yung agency po ninyo? Opo, sinalubong nga po ako eh. Tapos Okay. nagsasabi nga po sila na willing naman daw po silang magbigay ng help kung may reklamo. Ang reklamo ko lang din, ang ano ko lang din po kasi nung time na naandun po ako, hindi po kasi nila ako pinakapakinggan. Hindi po nila ako pinapakinggan sa sinasabi ko na day one pa lang po dun sa amo ko. Sabi ko po, hindi ko na po kaya.
Kasi hindi po nila ako pinapakinggan. Galing po kayong Oman, tama po? Opo, connecting flight po. Okay, ma'am, anong pakiramdam po na yun na finally andito na, tapos gaano po kahirap po yung pagiging isang OFW po at mawali po sa pamilya? Sobrang hirap po. Kasi nandun po yung nagpupursige ka para po sa pamilya mo. Pero syempre may mga taong mga abuso sa'yo na hindi, na kahit wala kang ginagawa, ninenervous ako, ma'am. Ano pong feeling nyo? Nakita nyo na po ngayon ang anak po ninyo. Sobrang saya po kasi nung nandun pa ako sa time na yun, hindi ko na po inisip na makakauwi ba ako kasi lalo na pag nagmamanhid yung kalahati ng katawan ko at nahihirapan na akong huminga, hindi ko na po ni-expect na makakabalik pa ako ng Pilipinas dahil hindi naman po talaga ako pinapakinggan ng amo ko. Kahit anong gawin ko po. Dumating din po ako sa point na lumuhod na po ako sa amo ko. Lumuhod po ako sa kanya para umuwi po ako ng Pilipinas pero hindi niya po ako pinakinggan. Tapos ang sagot po sa akin doon ng agency, ako ang gumawa ng paraan kaya wala po ako ng choice kahit nahihiya po ako talaga. Kasi ayoko po sana talagang umuwi kasi gusto ko po talaga matapos yung kontrata pero wala na po, hindi ko na po talaga kaya. Yan po, si Angela, no? At ang mister po ninyo ay pumunta po sa programa po ni Idol Rafi at ngayon po nakauwi na po kayo. Maraming salamat po Idol Rafi. Kung hindi po dahil sa inyo wala po ako dito. Tsaka hindi ko na po talaga ini-expect na makakauwi pa ako ng buhay kasi sa nangyari po sa akin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako kasi nandyan po kayo para tumulong sa mga katulad naming OFW na inaabuso ng mga employer. At hindi ganong inaasikaso ng mga agency, uma-action lang sila kapag may ganito ng issue. Anong feeling na kaharap mo na si mama ngayon? Sobrang gaan na po sa loob kasi ayun po, nadinig na po ni Lord yung hinain ni Mama. Sobrang thankful po kay Rapi Tool po kasi ang bilis po ng action niya. Opo, ano masasabi mo kay Idol Rafi? Thank you po sa mabuting puso po sa marami niyo pong natutulungan gaya po ni Mama ko. Sana po i-bless pa po kayo lalo ni God and marami po kayong matulungan. Thank you ulit po sa paulit-ulit kong sasabihin sa kanyo, Idol. Saludo talaga ako sa Idol. Maraming salamat. Ma'am, ano yung message mo kay mama mo? Sobrang saya ba kasi nakauwi ka na po. Hindi ka na po mahihirapan dun sa sa work mo and kasama ka na po namin. Salamat po kasi nakauwi pa ako. Para sa akin. Salamat ng marami po. Kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng... May pa-treat pa po si Idol Rafi, so kakain po tayo ngayon para naman kahit papaano yung maibsan po yung lungkot na mapalitan po ng tuwa kasi makakabanding po ninyo yung pamilya nyo po. Tara na po, halika na kami. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalan ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Sir Rafi, andito na po ako sa Pilipinas. Thank you so much po. Thank you din po sa pa-dinner. May pa-take out pa po kayo sa akin. Thank you so much po. Hindi ko po kayo makakalimutan, Idol Rafi. God bless po. Boss Idol, maraming salamat po. Wala po lang kami talagang masabi kundi maraming salamat. Thank you, Idol. Rafi. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo.